Payag na akong maunang barilin ni Tory. Pero one day, Tory, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Marami sa PNP ang galit sa'yo. Marami lang din takot sa'yo kasi demonyo ka. Pero never mind, you can kill me, you can harass me, you can arrest me, you can imprison me. But you cannot silence the whole Filipino nation. You cannot silence Cebuano nation, Cebuano people. Sana pumunta ka rito sa sa Cebu. Matapang ka lang kasi chief ka eh. Pumunta ka ng Davao, hinaras mo religious group, nagdala ka ng battalion of people. Habang yung mga kinikidnap, yung mga batang pinutulan ng ulo, wala kang ginawa. Tory, mukha kang pera, demonyo ka, criminal ka. Utang ina mo, Tory. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tory. Kasi si Tory Berdogo. Si Tory, yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. So, payag na ako. Ilan ba yung matatapang na mga Pilipino, na mga Cebuano? Isa na ako doon. Pero isa lang. I-save mo to, i-save nyo, or pag ako namatay, pag ako naging missing, si Tory ang primary suspect. He is using the whole PNP organization to protect bangag administration and to protect his own interest. Mayaman na yan si Tory. Super yaman na yan. Pag naging chief PNP yan, nako. Ang ihari niyan, mga kriminal din na mga pulis. Yung mga nagsasyabo. Tingnan mo si Marbel, ini-encourage pa mga pulis natin. Hindi raw adik hindi raw lahat ng nagsasyabo adik. Gago ba naman? Wala pa po akong tulog in the last magpo 48 hours na kasi kahapon the core group was very busy setting up sa lahat ng preparation sa stage, sa mga visitors, mga VIPs, at marami ding senatoriables na gustong pumunta dahil nakita ng mga senatoriables na ang mga Cebuano ay nagkakaisina. Nakita nila yung caravan, na yung 200 plus na caravan dito sa Cebu, kahit hindi gaano na cover ng media, ay talagang very lively. Talagang the whole 4 hours na drive, Duterte. Kaya yung nung nag-usap, nag-convene kami sa caravan, sabi na okay, let's do a big rally, at ito na nga today, mamaya magkakaroon ng Cebu ng big rally. Uulan o hindi, pupunta ang mga Cebuano, pupunuin namin yan. Ipapakita ng mga Cebuano, nagkaisa tayo. Okay lang sa akin, naharas na ako, nawala yung wala na ang cellphone ko less than 1 year pa yon. Hirap pa ako bumili noon kasi more than 20, hindi naman ako mapera, may pamilya ako, may pinapaaral ako. So I have to save money. Kinuha lang yung GCash account ko, hindi ko man lang matransfer, kinuha rin ng mga pulis. Yung BPI account ko na di ko alam kung may laman ba yun o wala. Pero bank account ko yun, nasa cellphone ko. Hindi nila ako pinayagan na maano yung bangko, ma-close or ma-protect. So that's harassment. So ang PNP natin ngayon,
are now harassing people like me. Pero yung mga adik sa lansangan, yung mga killer sa lansangan, yung mga tulisan, walang nadakip. Tingnan niyo yung news. 'Di ba puro patay lang. Walang news na okay nadakip na tong halos wala. Puro biktima, mga bata, matatanda, babae, mga asawa, yung mga helpless. So, yun lang, sa bago lang tumingin, pinasok yung bahay ko ng alas 12 ng madaling araw, kinuha yung cellphone ko at meron silang search warrant. Ang nag-file ng kaso, si Torre. Cyber libel daw. Pero bakit kukunin pa nilang cellphone ko kung may ebidensya na siya? Ang alam natin sa prosecution, pag may ebidensya ka, you go to the court and file the case. Bakit pa kukunin yung cellphone ko at PC? Bakit hindi na lang siya nag-file agad at nag-ano ng warrant of arrest and show the evidence against me? Nag-fishing expedition pa si Torre against me. At isa pa, ang duda ko, he thinks I'm being financed by some narco or pogo. No way. Wala kang makukuha sa cellphone ko. I am an upright citizen. I am not into illegal activity. Maingay lang ako sa social media through writing. I do not even do live. And yung mga interview sa akin is just an invitation, but I do not present myself as I do not present myself as an expert. But since nakita nila na I have something to say, yun, na-invite ako ng media. And I thank media for that. Pero ang ginawa ni Torre ngayon, ang ginawa ng Bangag administration, they want to silence the Cebuano by harassing me para masampulan, para takutin yung mga Cebuano, especially yung core maisog ko. And they are spying on us. Pag may nangyari sa mga guest namin, guest list namin sa rally, lalo na kay Tatay Digong o mga senatoriable, Cargo yan ni Torre kasi siya ang gumamit sa cellphone ko. I am the lead convener. Andun yung mga sensitive information na how to protect our BVIPs, especially Tatay Digong. So I'm very worried. Kasi kung napag-usapan namin saan dadaan si Tatay Digong, pinakialaman nila yung cellphone ko, dinownload niya yung laman. Pag may nangyari kay Tatay Digong, Torre, magtago ka na. Pag may nangyari sa mga Duterte, pinakialaman niyo yung cellphone na personal phone ko. Alam niyo ako ang lead convener, tiniming niyo pa na ngayon ang rally. Ginawa niyong search na 4 hours na kaya namang gawin in 30 minutes just to wear me out, just to harass me, just to show na you can do anything against me, na kayo ang makapangyarihan. Fine. Pero wag na wag niyong galawin sa Tatay Digong. Wag na wag niyong makikita nyo pag may nangyari sa mga Duterte. Kala nyo sa inyo lahat ng mga pulis, sobra kalahati dyan, pro-Duterte mga pulis. Baka kala mo, Torre, ikaw na yung may control. Hindi, nanahimik lang yung mga matitinong pulis dyan. Wala na. Pag sana yung mga matitinong pulis dyan sa PNP, military, I do not know how we will do this, pero kailangan nating bawiin ang gobyerno sa kamay ng mga bangag at mga kriminal at mga greedy tulad ni Torre, ni Tambaloslos at ni Bangag at ni Lisa, BBM addict. Kasi pag hindi tayo nagkaisa, it will take another 20 years
tulad ng tatay nila. So I think I will do live later on. Baka may